Magandang gabi po mga kapatid at salamat sa Panginoon sa pagkakataong muli na tayo ay magkakasama-sama sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. At the same time, yung ating pag-aawitan at maging doon sa ating pong sama-samang panalangin sa ating pong Panginoon. Sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita ay buksan natin ang ating mga Bible sa James chapter 1 verse 13 hanggang 17. Ito po yung ating passage na pag-aaralan, James chapter 1 verse 13 hanggang 17. Babasahin ko po at sundan po ninyo ako sa inyong mga nakikita sa ating PowerPoint. Huwag sabihin ni Numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Verse 16, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. Sa ating pong pag-aaral na ito, pinamagatan ko itong overcoming temptation. Kung papansinin natin, noong nakaraang mga linggo ng ating pag-aaral, dito pa rin yan sa aklat ng Santiago. Naalala pa po ba? Yung natalakay natin ay may kinalaman sa trials. At ngayon naman, same chapter ng James. Doon sa James chapter 1, makikita natin na after yung trials, yung temptation naman at kung paano natin ito ma-overcome. Kaya nga dito sa ating pong panimula, makikita natin ngayon dito yung distinction between trials na napag-aralan natin nung nakaraang mga linggo. Sa Tagalog, ang trials ay pagsubok. Tinagalog ko na po dyan para hindi na tayo masyadong maguluhan. At yung temptations, at ito yung topic natin ngayon, ay may kinalaman doon sa tukso. Ang tanong, ito ba ay pareha lang o ito ba ay magkaiba? Doon sa verse 13, pwede nating makita doon na halos ginamit siya na magkapareha. Pero kung pag-aaralan pa natin ng mas higit pa, makikita natin na ang trials at temptation ay may malaki pong pagkakaiba. Tingnan po natin ito bilang panimula ng ating pong pagtalakay dito po sa ating topic sa gabing ito. Makikita natin una, yung temptation is devised by Satan to make us sin. Sa madaling salita, ang tukso ay paraan ni Satanas para tayo ay magkasala. Pero ang trial, ito yung pinapahintulutan ng Diyos is allowed by God to let us shine upang mas lalo pang magiging dalisay. Naaalala po ba nyo yung isang verse doon sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7? Nabanggit ko ito ng mga nakaraan nating pag-aaral. Ang ginto ay pinararaan sa apoy upang dumalisay. At ang sabi ng verse, ang ating pananampalataya ay higit na mas mahalaga kaysa sa ginto na kailangan din namang dumaan sa mga pagsubok upang ito ay mapatunayang tapat. Ito yung gusto kong ipakita dito na yung trial ay inaalaw o pinahihintulutan ng Diyos na talagang maranasan natin to let us shine. Hindi po ba't habang tayo ay dumaraan naman sa mga pagsubok ng buhay, mas lalong nagiging matapat ang ating pananampalataya. Yung pangalawa, makikita po natin, yung temptation is designed to drive us away from God. Kung papansinin niyo yung una, kung tayo ay napabagsak sa kasalanan ng dahil sa tukso, ito yung una kong sinabi, yung temptation naman sa pangalawa ay nakadesign para tayo ay ilayo sa Diyos. Sapagkat habang tayo ay nakagagawa ng kasalanan, inilalayo tayo nito sa Diyos. At ito naman po ang sinasabi ng mga talata sa Bible. Pero yung trial ay nakadesign to draw us near, to draw us closer to God upang mas lalo niya tayong ilapit
sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ngayon pa lang nakikita na natin yung pagkakaiba ng pagsubok at ng tukso. At yung pangatlo, ang sinasabi po rito, temptation will weaken us. Ang ibig sabihin, pahihinain niya tayo. Ito'y may kinalaman sa ating spiritual life. Pahihinain, pababagsakin ang ating buhay pananampalataya. Pero yung trial will strengthen us. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, mas lalo pong tumatatag ang ating pananampalataya. Nakikita na po ba natin yung pagkakaiba? At yung panghuli na nakita ko rito, yung temptation must be resisted. Ang ibig pong sabihin, ang tukso ay dapat nating labanan. Di ba? Labanan ang tukso, sabi nga. Pero ang trial should be responded. Naalala ba niyo yung last 2 weeks ago? Paano nga ba tayo tutugon sa mga pagsubok? May 3 bagay po akong nabanggit doon. Na ang tamang pagtugon sa pagsubok, dito pa rin sa James chapter 1, una, be joyful. Dahil may maganda siyang purpose. Kunting review lang naman po yun. Pangalawa, be prayerful. Na humingi tayo ng wisdom upang alam natin kung ano yung dapat nating gawin sa gitna ng mga pagsubok. At yung pangatlo, ang sinasabi niya doon, be faithful. Dahil ang ating Panginoon ay mabuti na nagbibigay ng kaukulang gantimpala rin naman. Kaya nga, ang temptation, kailangan nating labanan, pero ang trial, kailangan tayong tumugon ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Meron akong note dito sa baba na ang nangyayari daw, kabaliktaran. Sadly, we often resist God's trials and embrace Satan's temptation. Huwag sanang mangyari yon. Huwag sanang mangyari na yung trial ang i-resist natin, pero yung temptation, ito yung i-embrace natin. Hindi po ganun ha. Yung tukso ang dapat labanan at yung mga trials ay mag-respond tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang ating pong topic sa gabi pong ito ay may kinalaman nga doon sa mga temptations. Ang tanong marahil ay, ano nga ba ang kahulugan ng tukso? Sa dictionary, makikita natin ang definition ng tukso ay ganito. Ang una, the act of enticement, yung naka-underline, enticement. Ang ibig mong sabihin ng enticement, ito yung inaakit ka. Inaakit ka. Nasubukan na po ba yung akitin? Ito po yun tukso yun. Ang sabi niya, the act of enticement to do wrong by the promise of pleasure or gain. Ikaw ay inaakit na gumawa ng masama na mayroong pangako ng pabor o kaya naman pangako ng pakinabang o kaya kunting sarap na pangako. Pero ang kapalit naman noon ay yung paggawa mo ng masama, aakitin ka. Yung pangalawa naman na naka-underline, the desire. Ito yung pagnanasa. To have or do something that is bad. Na kung saan ikaw naman ay bibigyan ng pagnanais na magkaroon o gawin ang bad, wrong, or unwise. Yung mga bagay na masama, mali, at yung mga bagay na may kinalaman sa kasalanan po ito. Ito yung definition na nakita sa dictionary. Pero yung isa namang definition na gusto ko pa pong ipakita, hindi naman ito malayo. Ito ay galing sa isang Christian author na ang pangalan ay si Michael Catt. Nabasa ko yung ilang mga books niya, katulad noong Fireproof Your Life, Upgrade. Ito yung ilan sa mga book na isulat niya na magandang mga kaisipan na makakatulong sa paglago nating spiritual. Ang sabi naman niya sa kanyang paliwanag, temptation is an invitation. Ito yung naka-underline. Invitation. Ito naman daw ay isang paanyaya to do the wrong thing or even the right thing in a wrong way. Sin is the willingness to act on temptation. Para sa kanya, ang tukso ay isang paanyaya na gawin mo ang maling bagay o kaya naman gawin mo ang tamang bagay sa maling paraan. Paano nga ba yung gawin mo ang tamang bagay sa maling paraan? Hindi naman po siya nakakalito. Halimbawa, pera. Maganda naman yung pera. Pero kapag para magkaroon ng pera sa maling paraan, katulad ng pandaraya o panloloko, ito na ngayon yung sinasabi niyang tukso. Ipinapakita ngayon dito na ito yung topic
na ating pong i-discuss o pag-aaralan sa ating pong binasang mga talata sa James chapter 1 verse 13 at sa mga sumusunod. At ito po yung ating outline. Ang title, Overcoming Temptation. At meron tayong 3 point. Hindi po natin matatapos ang 3 ito. Sa mga susunod na pagkikita natin, ito po yung magiging series ng ating pong pag-aaral. Tingnan natin yung 3 ito sa ating mga gagawing pag-aaral hanggang sa mga susunod po nating pagkikita, Lord willing po uli. Okay. Ang unang S, ito po yung first point natin, yung source of temptation. Ano nga ba yung source? Ang tanong marahil, saan nga ba nagmumula o kanino nanggagaling ang tukso? Maliwanag po doon sa verse 13. Ang sabi po ng talata, when tempted, no one should say, God is tempting me. Di ba? Maliwanag. Kung ikaw ay tinutukso, huwag mo daw sabihin na tinutukso ka ng Diyos. For God cannot be tempted by evil, or does He tempt anyone. Sa Tagalog, ganito po yung pagkakasabi niya. Huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Mga kapatid, ang tanong, sa Diyos ba galing ang tukso? Hindi. Maliwanag po sa ating verse na binabasa na hindi galing sa Diyos ang tukso. Katunayan, ang sinabi niya doon sa verse 16, kung naalala nyo, do not be deceived o huwag kayong padaya mga kapatid. Pansinin ninyo ang topic natin is about temptation. At pagdating niya doon sa verse 16, bakit niya sinabi na huwag kayong padaya? Minsan kasi ang tao ay nalilinlang na akala nila na galing sa Diyos ang tukso. At pagdating ng verse 17, maliwanag na sinabi doon na ang lahat ng mga kaloob na mabuti at ganap, ito yung good and perfect gift. Sabi ng verse 17, ay galing talaga sa Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos ay banal, hindi po pwedeng magmula sa Kanya ang tukso. Ulitin ko po, hindi galing sa Diyos ang tukso. Dahil ang Diyos ay banal, hindi siya pwedeng pagmulan ng anumang uri ng kasalanan. Ang Diyos ay liwanag at wala pong anumang kadiliman sa Kanya. Kung ganoon, kanino galing o saan galing ang tukso? Basahin natin itong Matthew chapter 4. Pwede po ba nating basahin yung verse 1 na lang po muna? Yung verse 1 lang. Okay, ready? Basa. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Ito yung kwento ng pagtukso kay Jesus. At ang gusto ko pong ipapansin, yung naka-box na upang tuksohin ng sino po ang tutukso sa kanya? Dyablo. Maliwanag po sa Bible. Doon sa James chapter 1 verse 13, hindi galing sa Diyos ang tukso. Dito naman sa Matthew chapter 4, talagang makikita natin na kay Satanas o sa dyablo galing ang tukso. Dapat hindi po natin ito huwag tayong maguluhan na ang source ng temptation ay maliwanag na ito po ay galing kay Satanas. Tignan po natin ito. Maraming iba't ibang uri ng tukso. Pwede po ba niyong isipin yon na maraming iba't ibang uri ang tukso? Pansinin natin sa ating pong pagpapatuloy. We are tempted, una, ito daw yung madalas at number 1. Kung hindi man number 1, pero siya yung nasa taas, ano po yung makikita natin? Sin sexually. Actually, maraming natutukso dyan pagdating sa sexual sin. Ito yung premarital o kaya naman yung tinatawag nilang extramarital. Yung premarital sa mga binata o wala pang asawa at sa mga dalaga. O kaya naman yung extramarital sa may asawa na. Ang sex ay hindi naman siya masama sa context ng marriage. Actually, ang Diyos nga ang nagsabi na kay Adan at kay Eva, humayo kayo at magpakarami. Sa madaling salita, ito ay gift of God. Pero ulit, ito ay makikita natin sa konteksto ng mag-asawa. Pero ang tao ay tinutukso para sirain ang pag-aasawa. Kaya nga doon sa wala pang asawa at kahit doon sa mga may asawa na.
malakas na tukso. Yung isa pa, yung tinatawag nating pornography. Ito ay may kinalaman sa immorality o yung lust o yung mga kahalayan. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kahit sabihin mo lockdown, hindi ka masyadong nakakalabas. Pero ang tukso ay hindi mo na kailangang lumabas ng bahay. Actually, pumapasok na nga sa sistema. Katulad sa internet, hindi ba yung pornographic materials? Kaya nga, mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Hindi ito isang simpleng bagay dahil sa pag-aaral daw, una, yung sa mga nabasa kong mga pag-aaral patungkol sa pornography, hindi nga siya, kumbaga wag nating biruin dahil ito ay addictive, nakaka-addict. Hanggang ikaw ay maging alipin na ng mga pornographic materials. Kaya nga, hindi po siya biro. Ito ay hindi lamang struggle ng mga kalalakihan. Actually, sa pag-aaral, kahit mga kababaihan ay involved din sa mga bagay na ito. Hindi lamang ito sa mga single, kahit sa mga married na tao ay pwede rin namang pumasok ang ganitong uri ng tukso. Nahahantong pa nga sa kasalanan. Kaya nga, yung pagpasok noong internet, hindi naman masama ang internet. Katulad nito, ginagamit natin. Pero ulit, pwede rin namang yung mga malalaswang mga bagay, kahit sa mga movies, sa Netflix, o mag-ingat lang po tayo. Salain natin dahil hindi ka man nakikita ng iba, yung cellphone mo, hindi na bubuksan yung ng iba dahil ang galing ng security. Pero tandaan natin, alam ng Diyos at nakikita tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, maging aware po tayo dahil hindi po ito birong mga bagay na kahit mga Christians, kahit matatagal ng Kristiyano, ay pwede pang matukso sa ganitong mga kaparaanan. Ano pa yung makikita natin? Pride. Yung kayabangan, di ba? Ang lakas ng tukso ng yabang. Alam ba nyo, sabi nga nila, ito yung nagpapabagsak sa isang tao, yung kayabangan niya. Kaya nga doon pa lang sa mga achievements, sa mga success natin, palagi tayong maging humble sa harap ng ating Panginoon. Dahil yung tukso nga ng maging mayabang tayo, hindi ba't mga leaders bumagsak, kahit sa mga iba't ibang mga Christian groups, minsan may talagang natutukso dito dahil nga sa mga nararating nilang mga tagumpay sa kanilang mga buhay. Hindi masama ang maging matagumpay, pero yung pride ay isang tukso rin naman upang tayo ay pabagsakin. Ano pa nga ba ang pwede nating makita? Ito na po yung marami pang mga tukso dyan. Yung greedy, ito'y may kinalaman sa pera o yung pagiging sakim, selfish, yung pagiging makasarili, tukso rin po yan. Ano pa yung mababasa natin dito? Yung be envious, yung inggit, di ba? Natutukso tayong mainggit dahil nakikita natin yung sa iba. Bakit siya nakakarami na? Ako ay wala pang ayuda. Parang gano'n. Joke lang po yun. Pero yung iba pa, take revenge. Ito yung tukso na tayo ay maghiganti. Kapag ginawan ka ng masama, gawan mo rin ng masama. Pero tukso yun na kung saan ang sinasabi ng Bible, gawan mo ng mabuti ang masama. Na ang paghihiganti ay sa ating Panginoon. Minsan nilalagay na natin sa ating mga kamay ang batas. Ano pa? Yung to win at all cost, marami po ito mga kapatid, yung iba't ibang uri ng tukso na pwedeng pumasok sa ating buhay. To win at all cost, kahit illegal na bagay. Yung iba, manalo lang, gagawa ng kalokohan. O kaya lang, yung iba, makapasa lang, mandaraya. O kaya naman, mangongopya. Yung mga tipong ganoon. Na ito po ay iba't ibang uri ng tukso na tutuksuhin ka para lang makamit mo ang iyong pangarap kahit sa maling paraan. Hindi masamang makamit ang pangarap, pero ito dapat ay ayon pa rin po sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sinasabi ba dyan, yung hold a grudge, ang ibig sabihin, yung sama ng loob, nagkikimkim ng galit dahil hindi marunong magpatawad. Alam ba nyo, malaking tukso rin naman ito. Huwag mo nang patawarin. Parang gano'n, no? Huwag tayong magpadala sa mga tukso. Hate and be violent. Yung pagiging marahas, ito na halos magkakapare-parehas na rin, no? Yung galit, 'di ba? Yung mga sama ng loob, tapos gumagawa ka ng mga mararahas na bagay at etc. At marami pa nga pong pwedeng iba't ibang paraan ng tukso na dumating sa ating buhay. Siguro nagugulat tayo o kaya naman pwede pa po nating dagdagan
ayon na rin sa nakikita o nararanasan natin sa ating mga buhay. Kaya nga, napakahalaga na makita po natin dito yung source of temptation. Ano yung number one subpoint natin dito? Una, it is from Satan. Maliwanag na ang tukso ay galing kay Satanas. It is meant for our destruction. Maliwanag po mga kapatid. Dahil ito ay galing kay Satanas, ang layunin nito ay upang tayo ay sirain. Destruction. Alam ba nyo, yun naman talaga ang purpose ni Satanas eh. Sirain yung ating patutuo bilang mananampalataya. Alam ba nyo, nung pinag-aaralan ko itong Book of James, maganda itong book na ito dahil ito ay isinulat sa sa mga Christians. Pangalawa, ang purpose ng Book of James ay upang patatagin ang ating buhay pananampalataya. Ito yung spiritual maturity na hindi tayo maging baby sa ating pananampalataya, ngunit lumago at tumibay ang ating pananampalataya. At nabanggit nga yung tukso dahil alam ba nyo yung tukso, ito yung isa sa mga hadlang kung bakit hindi tayo lumalago sa ating pong pananampalataya. Kaya nga ang tukso ay galing kay Satanas at dahil ito'y galing kay Satanas, ang purpose nito is for our destruction. Gusto niyang sirain yung magandang layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi na niya tayo kayang agawin sa Diyos, pero pwede naman niyang palungkutin ang ating pananampalataya dahil palagi tayong talunan sa mga tukso katulad ng pagkasira ng ating patutuo kung hindi po tayo magiging maingat. Ang sabi nga po nung verse sa 1 Peter chapter 5 verse 8, basahin nga po natin ng sabay-sabay, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Pansinin niyo no, yung salitang malalapa na ito yung for our destruction. Kung ating titignan, ang sabi ng verse, be alert. Kumbaga magbantay tayo. Mga kapatid, mag-ingat tayo na kung saan handa tayo palagi. Hindi tayo yung papetiks-petiks lang na para bang hayahay palagi na maging aware tayo pagdating sa ating spiritual na buhay. Alam ba nyo yung mga unawareness, mag-ingat daw tayo doon dahil ang dyablo, ang sabi na dito kaaway, kaya nga yung ibig sabihin ng salitang Satan ay enemy of God, kaaway ng Diyos. Dahil tayo ay nasa panig ng Diyos, syempre, kasama na tayo doon sa mga tinatarget ni Satanas para tayo ngayon ay pabagsakin. At ang description niya ay parang liyong umuungal. Kumbaga parang sa ibang salin ng Tagalog, umaali-aligid na naghahanap ng pagkakataon ng ating kahinaan upang tayo ay kanyang atakihin. Di ba? Upang tayo ay kanyang malapa. Upang tayo ay kanyang mabiktima. Kung meron tayong term ngayon na 24/7, alam na natin ang ibig sabihin ng 24/7 na hindi natutulog. Parang ito rin naman yung kaaway na nagbabantay doon sa ating mga kahinaan upang masilipan, upang mabiktima na tayo, umalapa niya tayo. Tandaan natin, mag-ingat po tayo dahil doon sa mga unawareness natin, pwede po tayong tuksuhin. Pangalawa, makikita natin dito sa ating subpoint, it is not from God. Pansinin nyo dahil hindi ito galing sa Diyos, yung number 2 na po tayo, we can ask His help to overcome temptation. Ito po yung good news mga kapatid. Una, ito'y galing kay Satanas at dahil galing kay Satanas, ang purpose niya tayo ay wasakin. Pangalawa, dahil hindi ito galing sa Diyos, pansinin nyo dahil hindi ito galing sa Diyos, pwede tayong lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong para tayo ay maging matagumpay sa tukso. Mga kapatid, napakaganda nito. Dahil sa ating pong sarili, hindi natin ito kakayanin. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya nga ang isang warning ng Bible, doon sa 1 Corinthians 10:12, ang sino mang nagsasabing siya'y nakatayo, mag-ingat. Ang ibig sabihin doon, sino mang nagsasabi na siya ay matibay, mag-ingat. Bakit? Baka siya pwedeng bumagsak o mabuwal. Mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagyabang ito matagal na akong Kristiyano. Marami na akong napagdaan ng
mga karanasan sa aking buhay pananampalataya. Yung pagyayabang, napakadelikado nun. Ang kailangan natin gawin ay lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang tulong upang sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, mga kapatid, ulitin ko, sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay magiging mapagtagumpay. Ang sabi nga ng verse, ito'y familiar, Ephesians chapter 6, verse 10. Pero ang babasahin ko lang yung 10 and 11, ito'y may kinalaman sa armor of God. Kasi ang konteksto nito, tayo ay nasa spiritual battle o spiritual warfare. Yung digmaang spiritual, ang kalaban natin hindi nakikita dahil ito ay spiritual si Satanas. At ang sinasabi po rito ay may mga tukso talaga. Pero ang sabi ng verse sa verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Sa English, ang term ay ginamit ay be strong. Di ba? Magpakatibay kayo. Saan? Sa sarili? Mga kapatid, hindi po ganoon eh. Magpakatibay po tayo at ang sabi niya, sa kalakasang galing saan? Sa Panginoon. Mga kapatid, ang lakas natin ay galing sa ating Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. In our own, hindi natin kayang labanan ang tukso. Totoo po yun. Yung iba, hindi pa nga tinutukso, natutukso na eh. Di ba? How much more kung tutuksuhin pa? Kaya nga, sa sarili daw natin, hindi talaga natin ito kakayanin. Pero tayo ay maging strong, magpakatibay, magpakalakas sa kapangyarihang galing po sa ating Panginoon Diyos. Ito naman po ang kagandahan nito, na ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan, hindi siya pwedeng talunin ni Satanas. Kaya nga kung tayo ay magpapasakop sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos, pwede po tayong magtagumpay. Hindi dahil tayo ay magaling o malakas o matagal ng Kristiyano, ngunit po ang lahat ng ito ay sa biyaya ng Diyos. Sabi niya sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Maraming pakana ang Diablo, schemes, di ba? Yung mga strategies niya, di ba? Marami yan. Kasi hindi lang tayo aware eh. Tandaan natin, hindi pa tayo pinapanganak, Diablo na yan. Kumbaga, kay Adan at kay Eva pa lang eh, pinabagsak na niya. Kaya nga hindi natin kakayanin yan in our own. Marami siyang pakana. Kaya nga sabi niya dito, put on the armor of God. Di ba familiar tayo sa armor of God? Ito yung buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos. Isuot po natin, gamitin po natin ito. Actually, kung babasahin natin ang lahat ng yan, sa dulo ng talata, sa verse 18, gawin ninyo ito sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Yung pagiging prayerful pa rin natin, mga kapatid. Ang kailangan talaga, siyempre yung pagtitiwala natin sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Pangatlo, tingnan po natin ito, God will help us if tempted. Tutulungan niya tayo. He protect us from Satan's trick. Makikita natin dito sa pangatlo naman, ang Diyos ay handang sumaklolo at tumulong sa atin. Kaya na tayong i-protect sa mga gawa ng Diablo. Alam ba nyo, katulad ng nabanggit ko, yung prayer ay napaka-importante nito sa ating buhay para tayo ay patuloy na magiging victorious, mga kapatid. Sabi nga doon sa Matthew chapter 6 verse 13, ito yung part ng prayer na itinuro ni Jesus. Kung familiar tayo sa prayer na ito, alam natin ito, yung Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Ito yung mga naunang verse sa chapter 6 na itinuro ng Panginoon na ganito kayo kung manalangin. Tapos ang pinaka-conclusion niya doon sa verse 13. Basahin po natin yung verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Kahit si Jesus ang nagturo ng prayer at ang sabi niya, lead us not into temptation. Iadya nyo kami sa masama. Ilayo nyo po kami sa mga tukso. Mismo ang Panginoon ang nagturo sa atin, mga kapatid, na mag-pray. At ang isa sa mga prayer, hindi lamang yung give us our daily bread. Totoo, kailangan natin yung pagkain sa araw-araw, physical, and even in our spiritual. Kasi tayo ay engaged sa spiritual battle. At ang sabi niya, but deliver us from the evil one. Ilayo niyo po kami sa masama. Ilayo niyo po kami sa tukso. Ilayo niyo po kami kay Satanas. Ingatan niyo po kami. Parang ganun yung idea niyon na yung tukso ay nandyan, pero ang point,
i-protect tayo ng Panginoon. Maging aware tayo na hindi sa sarili natin, ngunit sa tulong ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay makapangyarihan, kayang-kaya niya po tayong ingatan. Mga kapatid, ito po yung ating pag-aaral sa gabi pong ito. Sana natutunan natin yung source of temptation at sa susunod na pagkakataon, Lord willing po ulit, ay ipagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral. Pero, meron po akong katanungan sa ating pong pagwawakas ngayon. Ang katanungan ay makikita po natin sa ating screen. Ang tanong, ang tukso ba ay kasalanan na? Ayan, sasagutin po natin yan sa ating pong pagkikita at madali lang naman ang masagutin, no? Oo o hindi lang naman po yan. Siyempre, bakit? Di ba? Pero mga kapatid, huwag tayong kasi ang purpose naman natin ay matuto po tayo sa salita ng Panginoon. Na ang tukso ba ay kasalanan na ba? Ayan. At abangan po natin yan. At marami pong salamat at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat sa aking mga kapatid na kami nga po ay makapag-aral ng iyong mga turo, Panginoon. Panginoon, kailangan nga po namin kayo. Katulad nga po ng iyong mga paalalang ito, marami nga po talagang tukso na dumarating sa aming buhay. Kaya Panginoon, ingatan niyo po kami. Patuloy niyo nga po kaming paalalahanan. And I pray, Lord, to cover us with your precious blood. At maging aware kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay na hindi nga po kami madaig ng mga tuksong ito bagkus kami nga po ay patuloy na lumapit sa iyo, humingi ng iyong patnubay, ng inyong kapangyarihan, ng inyong lakas upang mapagtagumpayan nga po namin ito. Salamat po Panginoon at turuan nyo nga po kami maging prayerful, na magtiwala at dumepende sa inyo at patuloy nga po mag-aral ng iyong mga salita upang sa pamamagitan nito kami nga po ay patuloy na tumitibay at turuan nyo rin po kami na magpanalanginan, na ipag-pray din po namin ang isa't isa. Pagpalain nyo nga po kami Panginoon, anuman po ang aming mga kahilingan, kalalagayan at pangangailangan, mga karamdaman ay nais ko nga pong idulog sa inyo. Marami pong salamat sa inyong gagawin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Amen at Amen. God bless you all.